Yes, it's time for Family Feud. Let's meet our two teams. Lahat sila palaban pagdating sa biritan. The Singsations. Makikisig na Kapampangan, ang Team Masanting. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Hi, Aya. Hi, hello. Hello. Welcome. What's up, guys? Come on, balik ko. Hello, Phil. What's up? Raven. Let's go. Thank you. Salamat po. Good afternoon, mga kapuso. Eto, may tanong ako. Sino po dito may hilig sa kantahan? Sino naman kinikilig sa mga guwapong kalalakihan? Tamang-tama, meron kami lahat yan dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud. Dahil winner ang summer, sizzling hot din ang magiging face-off ng mahuhusay na singers at makikisig na pageant veterans. Ang unang team, the Singsations. Led by the Clash Season 3 Grand Champion, member po ng Queendom sa All Out Sundays, Jessica Villarubin. Hi, Jessica. Hello, Jessica. Iba kasama natin sa mga Singsations natin. Yes, Jessica, po. please introduce them. Pakilala ko na po ang aking mga kasama today. Unang-una na dyan, ang The Clash Season 6 Grand Champion, Naya and Bee! Hello po! Pangalawa naman dyan, singer, songwriter, also known as Manila Mom. And di lang yan, Kuya Dong, nakipag-collab din siya kay Jason Mraz, Renee Dominic! Hi, Renee. At syempre, di pa huhuli, the beautiful, the talented, the very rich friend of mine, Megan Junicio! Grabe, bilang mga magagaling na singer, syempre iba-iba yung mga genre na gusto ninyo. And growing up, I'm curious, sino ba yung mga naging influence ninyo in your music? Like for example, Jessica, sa'yo. Ako po talaga, Regine Velasquez. Regine talaga. Yes, nung bata po ako, siya talaga yung Songbird naging... talaga. Yes po. Kaya ganun din yung mga biritan. Opo, yun din po yung... Birit din po talaga yung naging... Hanep. Nakopya ko. Ang galing. Naya, how about you? Sa akin naman po, growing up, Beyonce. Beyonce naman. Top performer. Grabe. And Renee? Disney songs, so like mga theater stuff, but also classic songs. Galing. Iba talaga pag, alam mo pa, may classic, iba, kakaiba. Yes. And I hope the young ones also, di ba, they still refer to the classics. Yes. And what's yours? Same as Renee, growing up, Disney talaga po. Pero now, more on R&B. So, sila SZA, Jhené Aiko, yun pa. Wow. At ngayon, kayo na to. Good luck, the Singsations. Kilalanin naman natin ang makakalaban nila. Lahat po sila ay mula sa lalawigan ng Pampanga. Ang team, Masanting. Led by Mr. World Pampanga 2024 from Mabalacat City, Raven Lansangan. Raven, what's up, Raven? Hi, Kuya Dong. Hello, Raven. Mabuti naman. Kayo, sino-sino kasama natin ngayon sa team nyo? So, Kuya Dong, pinapakilala ko nga pala ang mga santing kong kasama. Ito nga po pala, ang Jimboy ng Lubao, Phil Tungol. And next naman po, ang aming basketbolero ng Arayat, Kenneth Cruz. At ang baby boy ng Angeles City, Jomar Pabalan. Yon, Jomar. Raven, okay, ano bang ibig sabihin ng masanting? Actually, Kuya Dong, yung meaning ng masanting ay
Pogi! Ikaw! Oh, in Kapampangan. Masanting. Masanti. Yung pala yung... Gwapo. Kasama na ba tayo dyan? Kasama ba tayo dyan? Siyempre naman, Kuya Dong. Speaking of masanting, hindi lang po masanting ang mga taga Pampanga, talented din. Alam niyo bakit? Tingnan niyo, panoorin niyo to. Panoorin niyo muna to. Bakit kayo nandito lahat? Inaanap ko si Baby Angelo eh. Okay. Nung last September 30 po, nung 2017, ako po yung nakoronahan bilang Mr. International Philippines. Ako po yung naging representative sa Myanmar. Yan. Si Raven po ay isa sa mga gumanap doon sa audition tape na yon doon sa ginampanan ni Ken Chan na role, Chan. di ba? Kitang-kita naman napakagaling sa actingan, Raven. May balak ba anytime soon to get back to acting? Yes po, Kuya Dong, why not? Very good, very good. Keep it up. Ang tanong, makuha nyo kaya mga top answer? Siyempre! Good luck, guys. Good luck to both our teams. Ito na ang battle for 200,000 pesos. Alamin na natin ang sabi ng survey. Jessica and Raven, tara, let's play round 1. Kalaban pala kami. Easy. Kami. Okay, top 6 answers on the board. Sa bahay, paano mo palalamigin ang isang baso ng mainit na tubig? Go! Raven, Hayaan lang lumamig. kaya mo lang. Di ba? Just leave it there. Survey says... Okay. Jessica, pwede pa. Okay. Sa bahay, paano mo palalamigin ang isang baso ng mainit na tubig? Lagyan ng ice. Good answer! Lagyan ng... Simple. Lagyan ng ice. Top answer. Jessica, pass or play? Play! Let's go. Play this round. The sensation, Naya. Okay, sa bahay, paano mo palalamigin ang isang baso ng mainit na tubig? Ilalagay sa ref. Yes! Tama! Tama! Freezer. Ayaw sa freezer? Tama! Lalagay sa ref. Yep. Renee, sa bahay, paano mo palalamigin ang isang baso ng mainit na tubig? Ilagay sa cooler. Sa cooler na may yelo. Walang yan, cooler lang. Cooler. Lagay sa cooler. Wala. Megan, Tatapat sa electric fan. ilalagay sa electric fan. Nandiyan ba yan? Ilalagay sa electric fan. Yep. Jessica, mainit na tubig. Paano mo palalamigin sa bahay? Hihipan? Diba, Kuya Medyo Dong? mapapagod tayo. Pero tama yung ginagawa natin. pwede, Sa pwede. kape nga, di ba? Pag mainit, gaganunin mo. Ano pa kaya ang tubig? Oo, Nandiyan pa. ganyan. Hihipa natin. Naya, paano mo palalamigin ang mainit na tubig? Isang baso to na mainit na tubig sa bahay. It's okay. Guys, huddle na kayo. Renee, paano mo palalamigin ang isang baso ng mainit na tubig? Itatapat sa aircon. Kung pwede sa electric fan, bakit hindi sa aircon? Go, aircon. Yan, panganib! Panganib! Wala. Guys, Team Masanting. Jomar, paano kaya? Mahilig ka ba sa mainit na tubig o malamig? Slight lang. Kung mainit, ano gagawin natin? Since nasabi na lahat, Kuya Dong, siguro ililipat sa malamig na lalagyan. Oh. Kenneth? Dadagdagan ng marami pang tubig. Pwede. Dagdagan din ng tubig. Phil, ano pa? Siguro dadagdagan ng malamig na tubig. Dadagdagan? Isang sagot lang, Raven, ha? Paano mo palalamigin ang isang baso ng mainit na tubig? Si Okoy Das, sundan ko sila Jomar, yung ililipat sa malamig na lalagyan. Ililipat sa malamig na lalagyan. Isa na lang to. Yung bang hinahanap natin, we'll see. Services. Alright, isa na lang to. Ano kaya yung number 6, everybody? Ay pa yan. So round 1 goes to the Sensations. They now have 87 points. Pero hindi magpapataig ang Team Masanting sa, di ba sa next round, babawi na daw sila. So don't worry guys, aabot tayo dyan. Welcome back to Family Feud.
mahusay na singers mula sa Sparkle at Male Pageant veterans ang nagtatagisan po ng galing sa hulaan. Pero bago yan, shout out muna sa mga taxi driver at delivery rider na nagpapalipas ng traffic po dyan sa mga gas stations at sa tapat ng mga sari-sari store at karinderiya na nanunood. Sana nag-enjoy po kayo sa paghula ng ating top answers. Now, kanina sa round 1, umiscore ng 87 points ang Sensations. Kaya excited ng bumawi ang team Masanting sa round na ito. Up next, ang tubong Las Piñas City na si Naya Ambi at ang tubong Lubao na si Phil. Let's play round 2. Good luck. Top 6 answers are on the board. Kung makapagsasalita ang chopping board o sangkala, sino kaya ang aawayin nito? Go! Phil! Siya mayari. Ng chopping board. Okay. Ng chopping board. Okay. Tama naman. Siya yung may-ari ng chopping board. Survey says... Ito yung question, ha? Kung nakapagsasalita ang chopping board, so imagine si chopping board, may boses. Sino kaya ang aawayin nito? Naya? Nanay. Nanay ng chopping board? Yung nanay ng chopping board. Meron! Meron! Nandiyan pa si Nanay. Kenneth, kung nakapagsasalita ang chopping board, sino ang aawayin niya? Yung kusinero? Yung kusinero. Pinagot kasi ng kusinero. So si kusinero. Okay. But, Renee, you still have a chance. You can still get the top answer. Ano pa kaya? Yung knife. Yan. Renee, ano sasabihin niya kay Knife? Top answer. Stop! Ano? Chop! Chop! Ganon. Chop! Yeah. Nandiyan ba ang knife? Top answer. Renee, pass or play, Renee? Okay, let's go. Let's play this round. Megan, kung nakapagsasalita lang ang chopping board or sangkalan, sino ang aawayin nito? Yung sibuyas. Yung sibuyas. Pwede. Hindi lang niya maawayin. Maiiyak pa siguro yun, di ba? Sobra. Alam mo, nakakaiyak yun. Lalo Tama sa na. kusinero. Ganun na po. Ganyan. Ang sibuyas. Jessica, kung nakapagsasalita lang ang chopping board, ano kaya? Sino kaya awayin ito? Sili. Yes, manghangin eh. Good answer. Okay, nandiyan mo si Sili. Good answer. Naya, kung nakapagsasalita lang ang chopping board o sangkalan, sino ang aawayin nito? Yung manok. Yung manok. Okay? Yan. Kasama sa karne. Oh. 2 more to go. Renee, kung nakapagsasalita ang chopping board or sangkalan, sino ang aawayin nito? Yan, nag-usap-usap na kayo. Megan, one last chance. Sino ang aawayin kaya ng chopping board? It's okay. Oh, chance to score, guys. Jomar, sino kaya? Kung ako yung chopping board, magagalit ako sa butcherong malakas mang-chop ng karne. Malakas man sa Kenneth. Ako, Kuya Dong, yung malansang isda, yung mga dugo. Oh, mga malansang isda. Phil? Ako naman, manok siguro pag sinachop-chop. Raven, final answer. Kung nakapagsasalita ang chopping board, sino kaya ang aawayin ito? Malansang isda. Malansang isda. Nandiyan ba yan? Wala! Let's see, may dalawa pa to, number 5. Yung dishwasher. Sa ayaw niya magpalinis. Number 4. Hindi, minsan kasi, pag sobrang init, di ba, pagkatapos, pinapatungan ng kawali yan eh. Sabihin, di ba, ano ba, hindi naman ito yung purpose sa silbi ko. Huwag niyo akong patungan ang init mo. After 2 rounds, humakot ng puntos ang Sensations from 1 to 74. Ang Team Masanting ay hahabol sa next 2 rounds. Welcome back to Family Feud. Origa po na scores.
Ang Sensations ay may 174 habang naghahabol ang Team Masanting. Wala pang puntos kaya ituloy na natin ang game. Tawagin natin ang singer-songwriter na unang sumikat sa YouTube, si Renee Dominique, at ang freelance model at basketball player from Arayat, Pampanga na si Kenneth. Let's go play round 3. Alright. Double points. Top 6 ang hinahanap natin. Bukod kina Jose Rizal at Andres Bonifacio, magbigay ng historical figure sa Pilipinas. Rene. Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. Survey says, nasa 10 pesos. Napapel, ha? Napapel. Nabutan mo yun? No. Hindi na. po. Yes. Yeah. Coins na lahat na Coins naabutan na mo. po, yes. Bukod kina Jose Rizal at Andres Bonifacio, magbigay ng historical figure sa Pilipinas. Okay, naabutan. So, Apolinario Mabini tayo, Pastor Play. Let's go play. Okay, isip-isip na. Nakoting. Oh, Megan, bukod kina Jose Rizal at Andres Bonifacio, historical figure sa Pilipinas. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas. Nandyan ba yan? Yes! Jessica, bukod kina Jose Rizal at Andres Bonifacio, historical figure sa Pilipinas. Ninoy Aquino. Ninoy Aquino. Very recent history. Di ba? 1983. Yes po, yes Nandyan po. ba yan? Si Ninoy Aquino. Wala si Ninoy Aquino. Naya, bukod kina Jose Rizal at Andres Bonifacio, magbigay ng historical figure sa Pilipinas. Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon. Oh. Ang pangalawang presidente ng Pilipinas na ginagawa ng pelikula ngayon. Nandiyan ba si Manuel L. Quezon? Yes! 3 more. Renee, bukod kina Jose Rizal and Andres Bonifacio, historical figure sa Pilipinas. Alam mo to? Philippine Eagle. Philippine Eagle. Historical figure. The Philippine Eagle, yeah. Nandiyan ba ang Philippine Eagle? Walang Philippine Eagle. Guys, huddle na kayo. Baka ito na yung pagkakataon nyo. Megan, sino pa kaya? Cory Aquino. Cory Aquino. The former President Cory Aquino. Nandiyan po ba si former President Cory Aquino? Wala po. Jomarl. Bukod kay Andres Bonifacio at Jose Rizal, sino pa? Historical figure sa Pilipinas. Pinakauna-una, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Diba? Kenneth. Lapu-lapu din ako, Idong. Lapu-Lapu rin. Ang nagtanggol sa ating Pilipinas, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Okay. Raven, sino ba? Bukod sa kanila, Jose Rizal at Andres Bonifacio, historical figure sa Pilipinas. Panahon na para bumawi, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Okay. Ang sabi po nila, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. To steal the round, survey says, malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Nakatutok pa rin kayo sa Family Feud. Kanina, bago tayo nag-break, tinanong natin ang Team Masanting bukod kina Jose Rizal at bukod kay Andres Bonifacio, isang prominent figure sa ating kasaysayan. Ang sabi nila ay Lapu-Lapu. Pag tama ang sagot nila, kukunin nila lahat na naibong puntos ng Sensations. We'll see. Nandyan ba si Lapu-Lapu? Top answer. Alright, let's see kung ano pa hindi nahula. Number 6. Antonio Luna. Number 4. Kapatid ni General Luna, napakahusay na pentor na si Juan Luna. Anyway, eto ang scores after 3 rounds. Leading pa rin naman kayo ng 174. Pero eto na, may 94 na ang Team Masanting. Pero tulad ng lagi namin paalala, napaka-unpredictable ng game na ito. It's still anybody's ball game. So, ang huling magtatapat, Megan and Jomar, let's play round 4. Top 4 answers on the board.
Kapag nanonood ng TV kasama ang mga bata, ano ginagawa ng mga matatanda kapag may mga masiselang eksena? Go! Jomarl. Tinatakpan ang mata ng bata. Hello, MTRCB. Don't worry, wala kayo kailangan itakip ng mga mata dito sa Family Feud. Kahit tenga pang pamilya po ito. Nandyan ba ang pagtakip ng mata? Jomarl, pass. Or play. Let's go play the final round. Ito na. Raven, ano? Tatapusin na ba natin to? Okay. Tapusin na natin. Kapag nanonood ng TV at may kasamang bata, anong ginagawa ng matatanda pag may maselang eksena? Pinapatay ang TV. Pinapatay ang TV. Survey says, ano pang ginagawa, Phil? Pinapalis. Pinapalis yung TV. Pinapalis yung bata. Yung bata. Okay. Pinapalis yung bata. Okay. Kenneth, for the win. Ano pa? Tinatakpan ang tenga, Kuya Dong. Tinatakpan ng tenga na saan ba yan? Wala. Jomarl, isa na lang. Nanonood ng TV kasama ang bata. Gagawin ng matatanda kapag may maselang eksena. Minumute ang pinapanood. Mumute. Wala! Nandiyan ba ang Wala! imumute? Wala! Wala! Wala. Usap na kayo. Raven, kapag nanonood ng TV kasama ang mga bata, anong gagawin ng matanda kapag may maselang eksena? Pagsasabihan. Anong sasabihin? Huwag manood. Oh, pwede naman. So, Yeah. Yun lang yun eh. don't watch. Pagsasabihan. Survey says? Wala! Alright, you still have this chance, Megan. Anong gagawin? Ililipat yung channel. Rene? Ililipat ang channel. Ililipat din yung channel. Nanonood ng TV, kasama ang mga bata. Anong ginagawa ng matatanda kapag may masiselang? Siyempre, Eksena. lilipat ng channel. Meron! Meron yan! Okay, nandyan ba ang lilipat ang channel? Services! Ang ating final score, Sensations 465. At syempre, Masanting Team 94 points. Thank you guys. Jomarl, thank you sir sa experience. Well, baby, thank you. Mag-uuwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Thank you. Ladies, congratulations. Thank you po! Grabe! Anyway, sino maglalaro sa ating final round? Sino? Ako. Ikaw at... Ikaw? Ako? Okay, ako saka si Rene. Renee and Jessica. Okay, chill muna kayo dyan. Welcome back to Family Feud. Kanina, nanalo ng 100,000 pesos ang Sensations at target ng Sensations ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. Siyempre, panalo rin po ng 20,000 ang napili niya ng charity. Ano ba napili niyo? GMA Kapuso Foundation. There you go. Okay, si Jessica ay nasa waiting area, so it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabilis mabudol ng online scammer? Go. 7. Saang establishment mababasa ang sign na pets are not allowed? Restaurants. Karaniwang ibinibenta ng live sellers sa social media. Damit. Hayop na dapat mag-diet. Pig. Ulam na umaabot ang amoy sa kapitbahay. Adobo. Let's go. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis mabudol ng online scammer? Sabi mo, 7. Nangyari na ba sa'yo yun? Hindi pa. Oh no, once. Nangyari once. Kaya ingat tayo. Maraming ganyan, ha? Maraming ganyan. Ang sabi ng survey sa 7 ay... Meron din. Saang establishment mababasa ang sign pets are not allowed restaurant? Survey? Wow! Karaniwang binibenta ng live sellers sa social media at damit. Survey? Wow! Hayop na dapat mag-diet. Pick. Nakakalungkot naman yun pag nag-diet sila. Survey? Yeah! Ulam na umaabot ang amoy sa kapitbahay, adobo. Ang sabi ng survey sa adobo ay... Wow! 153, Renee!
47 to go. Let's welcome back Jessica. Ay, nako, Jessica. Eto na. Ang nakuha rin ay 153. Ibig sabihin, 47 na lang. Okay? At this point, makikita ng viewers, ang sagot ni Renee. Give me 25 seconds on the clock. Hold hands. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabilis mabudol ng online scammer? Go. 8. Saang establishment mababasa ang sign na no pets allowed here? Mall. Karaniwang binibenta ng live seller sa social media. Damit. Bukod sa damit, Food. hayop na dapat mag-diet. Elepante. Ulam na umaabot ang amoy sa kapitbahay pag niluto. Tuyo. Let's go, Jessica. 47 na lang kailangan natin. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis mabudol ng online scammer? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey, ang top answer ay 1. Ibig sabihin, matibay. Ayaw nila pabudol. Siyang establishment, mababasa ang pets are not allowed. Sabi mo sa mall, ang sabi ng survey. Okay. Ang top answer, restaurant. Karaniwang binibenta ng live seller sa social media. Sabi mo yung pagkain. Ang sabi ng survey sa food ay? Meron? Ang top answer ay damit. Konti na lang. Hayop na dapat mag-diet. Elepante. Elepante. Ang top answer dito ay pig. Pero ang sagot mo, elepante. We need 30 points. Good answer! Ang sabi ng survey sa elepante ay... Five points! Ito, ulam na umaabot ang amoy sa kapitbahay. Sa Cebu, maraming danggit. Gusto ko ng danggit! Ang sabi ng survey sa tuyo ay... Top answer! Woo! Top answer! Sensations, you have won a total of 200,000 pesos. Dali. Anyway, thank you again and congratulations. Napakahusay po ng ating mga manlalaro ngayon. Wow! Pilipinas, thank you. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!